Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang tanging pag-asa. Ako po si Brother June Ricaforte. At naririto naman po muli tayo upang magkwento ng buhay ng mga overseas Filipinos na dumanas ng mga pagsubok at mga marami pong karanasan sa kanilang buhay. Ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagbibigay din po sa atin ng magagandang aral sa buhay. Ito po ay kwento ni Luisa Dampil Gangcuangco ng Berlin, na dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay at kanya pong napagtagumpayan ang lahat ng ito. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Sa kanya ako ng biyaya. Yan ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Naalala ko pa po nung dinadalaw ko siya sa nursing home na kung saan po siya. So 3-4 rooms bago ka umabot doon, makikita mo na, marinig mo na yung mga ungol, sigaw, yung mga sufferings ng mga pasyente doon. Sobra. Sobra. Pagdating ko kay Brother Joner, siya lamang po ang bukod tanging tahimik. Kasi wala na pong gumagalaw sa kanya. We are talking only by his eyeballs. Pagka nakikita niyo po yung mga pasyente doon bago kayo dumating doon sa room ni Paring Joner, makikita niyo yung mga ibang pasyente, iba-ibang situation, but the same cases. Terrible, heartbreaking. Talagang ayoko nang halos silipin. Tapos pagdating ko doon kay Paring Joner, pagpasok pa lang po ng pinto, mabango na. Tapos babatiin ko siya, Paring Joner, magandang hapon sa'yo. Uy, bagong paligo. Magmula ulo hanggang paa, magmula mukha hanggang paa, may lotion na yan. Nakapaligo na siya, maayos na yung buhok. Yung music niya almost playing half na po yung CD niya. So ibig sabihin
dumaan na po si Maring Louie. Tapos kakantsawan ko siya, dumaan na pala si Maring Louie. So he will just answer me ganun lang. Then kukwentuhan ko siya, tapos ipagpapaalam ko yung mga bata. Bukas Sabado, bro, pare, hiramin ko muna yung mga bata, swimming kami. Alam mo, mahal na mahal ka ng mga bata, mahal na mahal ka ni Maring Louie, ng pamilya mo, ng buo mong pamilya. Mahal na mahal ka nila, hinihintay ka nila. Sana magkasama-sama tayo ulit. Hinihintay ka nila. Alam nyo, para ako nakikipag-usap sa salamin. Pero nung malaman ko na nakikinig siya, wala siyang isinagot kundi ang luha niya na pumatak dito sa may gilid. So really, I was really touched. Parang hindi ko yata kaya na matagalan yung ganong sitwasyon. Pero sige na lang. Para maka-share naman kami kay Maring Louie ng kanyang mga dinadalang mabibigat. I really don't know how Maring Louie passed this obstacle that time 13 years or 10 years ago. Kung paano niya na-survive yung ano na yun, yung obstacles na yun. So I am one of the witness. Tama-tama nga yung costume niya ng birthday ni John Louie, Wonder Woman. Pakiseldam na babae makakasurvive ng ganon. She don't know. I don't know how she consumed or divided her time to her family, to Love Flock, to Brother Joner, and to herself. Paano, di ba? Hello po. Good morning or good afternoon po sa inyong lahat na member ng Love Flock. Ay, Ate Louie. Masasabi ko po kay Ate Louie, napakabait niyang kapatid. She's beautiful inside and out. Napaka-supportive niya. At napakatatag niya. She's a superwoman para sa akin. Lalo na nung nawala yung asawa niya. Si Kuya Joner. Siyang tumayon, tatay at nanay ng mga anak niya. Napakaliit pa. Bilibag si ate. Mahal na mahal ka namin. Continue to serve the Lord. Masasabi ko kay Ate Louie, she's a strong woman. Kahit mag-isa siya, kinaya niya ang magtrabaho para sa kanyang mga anak. Kasi during that time, si Kuya Joner is under coma and maliliit pa yung mga bata. So, ang ginagawa ni ate, pupunta muna, pagtapos ng trabaho, pupunta muna sa home care. Then, i-check si Kuya Joner. And after that, kukunin niya yung mga bata. Kahit mahirap sa kanya na iwan yung mga bata sa ibang tao, nakaya niya pa rin i-provide lahat ng pangangailangan nila. And Ate Louie she's a powerful woman and a loving mother. Doon mag-isa, kinaya niyang palaki ng mabuting kanyang mga anak, and I'm proud of her. I love you, Dang Dang. Nakikita ko po lagi kapatid ko na pagkatapos niyang magtrabaho, dadaan muna siya sa home care kahit late na po, kahit gabi na, pupuntahan pa po niya yung asawa niya. Sakto pong 2 years sa home care ang bayaw ko, namatay po siya. February po yun. February 2. Ngayon po, kung di po nagkakamali, 8 years na pong patay yung bayaw ko. Masakit po sa kapatid ko yun dahil po maliliit pa yung mga anak nila na wala yung bayaw ko.
Pero kinaya ng kapatid ko dahil kailangan niyang itaguyod yung dalawa niyang anak. Kaya po, masasabi ko sa kapatid ko, siya po ay matatag. Lahat po ng hirap na pinagdaanan niya, nalampasan niya. Ang alam ko po, nung namatay po yung asawa niya, maliliit pa yung mga anak niya. Si Mary Jo po, siguro alam ko, 6 years old. Tapos si John Louie, 3 years old. Pero nakayanan po niya yon dahil sa tulong ng ating Panginoon. May you continue to be inspiration to other women or a single parent out there. To be strong and brave to handle struggles and hardship in life. Siguradong kahit nasaan si Kuya Joner, be very proud that he married the most bravest and lovable mother to your kids. Ingat kayo palagi, and may God shower you more blessings. We love you. Good afternoon, Love Flock community. My name is Lou, sister of Louie. Masasabi ko kay Louie, she's a strong and brave woman. She has a deep faith to God. She can survive all the struggles na dumarating sa buhay niya. Especially when Joner is in coma. But that time may maliliit na anak pa siya. Siguro kung hindi lang malalim ang pananalig niya kay Lord, baka bumigay na rin siya. It's been a while. Happy birthday, Kuya Steve. We miss you so much. I'm still imagining na atsuka mo, Germany. You're always in my prayer. You'll always be the best, bro. I love you so much. Thanks for everything. Ngayon naman, you're one of my spirit warrior, my angel. I love you and continue to pray for us. Ilang beses ko siya napapanaginipan dati. Namimiss ko siya. Namimiss namin lahat si Kuya Steve. And sobrang tagal na. At mag-birthday ka na sa July. Alam mo, pares nating match yun. Hi Kuya, sobrang miss kita. Alam mo naman na ikaw yung pinakamamahal ko sa lahat. Hindi lang kita kuya, isa ka sa inspirasyon ko, kaya gusto kong maging better person always. I love you kuya, as in sobra. Love you. Maganda ka pag-aragal mo rin anak mo. Kasalisi. Maganda ka rin anak mo. Poy ka. Very good. Pag-aral mo nga de Mary Jo, John Louie. Ang poy ka, magiging koken nga. Wapi. Sana lang pagpanalangin mo, walang makasakit siya katamo. I love you, Louie. Pag-aral mo nga de anak mong poy ko. Oh, I love you, Louie. Mary Jo, John Louie. Ingat kayo, guys. Hello. It's been long since we have seen each other since we moved here, but we have never forgotten you. We do remember those hard times you have gone through after Joner passed. Yeah, he was so long in the hospital, and every day you have gone there with the kids, all the sufferings you have gone, but you were so strong. You are one of the strongest woman I knew. You have the faith. I think that makes you so strong. Yes, stay strong, Louie, and the kids. And I have seen your kids grow to be good
Good daughter, the Marjo and John Louis, you took good care of them. We hope to see you soon when we come visit Berlin again. You take good care. I treasure the moments I had shared with Jonah, and he was a very kind and gentle man, and you did instantly like and you instantly connect with him. And yeah, I wish I'd had gotten the chance to getting to know him even more. But I want to say to you, Louis, that he would be proud of you because you have raised the kids in his spirit, and you can be he's very proud of you. He really is, and of course also of the kids. They grown up to what he expects them to be as humans. So keep on going, Louis, and yeah, lots of love from our side, and hope to see you soon in Berlin or in Switzerland. Take care, all of you. Thank you. We miss I you. miss you. Bye. Bye. Pagiging matatag niya. Kasi since day one, sama-sama kami as one community. Sama-sama kami dun sa naging lungkot. Of course, mas intense yung sa kanya. Pero bilang isang community, mula pa dun sa pagkakasakit ng asawa niya hanggang sa yun na nga nawala, is nandyan kami. Kaya nakasubaybay ako. Kita ko yung pagiging matatag niya. Never ko siyang kinakitaan na nanghina or nag-give up or yung tipo bang nanisi sa Diyos. Siya yung nagsasabing God is good and nakikita sa kanya. Pinuproclaim niya yon and kita sa kanya. I mean, she is not that one who's saying she's okay but she's not. Maybe, pagka nag-iisa siya, talaga nandoon kasi by nature, iyakin siya. By nature din niya, iyakin yan. So, I know na nandyan yung mga gabi or araw na nag-iiyak siya, tumihina. Pero sa harap namin, sa harap ng community kung saan ay pwede siyang paghugutan ng lakas. Lalo't higit ay ng mga single mom, lalo't higit ay ng mga namumroblema sa relasyon ng pamilya. Yun, pwede siyang paghugutan ng lakas at pwedeng paghawakan yung pananampalataya sa Diyos that it really helped. Kasi nga yun, kung sa Batangas yung bang salitang nanlupaypay, hindi ko siya kinakitaan ng ganon. Ako nga, ang iniisip ko, baka maglaylo na siya or mag-stop na siya ng pagsiserve, baka hindi na namin makasama. But no, baliktad. Lalo siyang naging on fire at lalo siyang naging masiding mag-serve kay Lord. Kahit pa nga nag-iisa na siya nagbibitbit ng kanyang maliit na bunso pa noon, dahil naiwan nga na batang-bata yung bunso, sige pa rin siya at nakatingin lang ako sa isip-isip ko talaga. At of course, pinagpipray ko din lagi behind her and without her knowing na that God may bless her kasi talaga naman na siya yung tao na by that time ay kailangang i-bless ng lakas at ng pagmamahal ng Diyos. So, yun lang po yun ang masasabi ko sa kanya bilang kumare, bilang kapatid sa community. She is that living, she is that walking na testigo ni Lord. Yeah, ayun lang po. And yeah, God bless us all. Bye. Louis and Jonah, with their two small children then, were very active in the Love Flock community in Berlin. They made their home available for us to gather for our weekly Bible study. And through this Bible study, Louis and I became very close. I was so disheartened when
Joner passed away, leaving Louis with 2 young children. But through it all, Louis survived. Louis for me is an epitome of a strong woman. She rose above all the setbacks that life has given her. I'm very proud of Louis, and I think I know her formula of becoming a Wonder Woman. And it's very simple, this formula that she's following. And I think I would like to share it with you because she shared it with me. And this is, she lets her faith guide her in every step. That's why she is a Wonder Woman. Thank you. I love you, Louis. I love you, Mary Jo. I love you, John Louis. Hello po, I'm Mary Jo, the daughter of Joner and Louis. What I can still remember about my father is that he was very caring, loving, a super nice person, and he always tried to make us laugh. He just wanted to be the best dad. Daddy, I really love you and I miss you. I know that you're protecting us, that you're taking care of us. Thank you so much that you were always there for us and you are still here for us. Mommy, thank you for not giving up. I really look up to you because it was a very hard situation and you didn't know what to do, but you just kept on going and took care of us. And that's why you're also like my hero. Thank you so much. I love you. Hallo, ich bin John Louis, der Sohn von Joner und Louis. Leider habe ich nicht so viele Erinnerungen an meinen Vater. Aber alle sagen, er war ein guter Mensch und ein guter Papa. Ich habe auf Videos und Fotos gesehen, wie er mich immer getragen hat. Danke, Daddy, dass du immer da bist. I love you. Danke, Daddy, dass du uns immer beschützt und immer bei uns bist. Danke auch, Mama, dass du immer da bist und dass du uns beschützt. Danke, dass du uns immer zum Lächeln bringst. Danke, dass du uns immer begleitest. Danke, Papa und Mama. Mua. Saan pupunta? Di pa rin nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Di napapagod, ako'y iyong bitbitin. Umiiwas man ako sa'yo, hanggat ang puso ko'y nagdurugo. Kahit na nandyan ka pa sa aking tabi, pinipilit kong magpansin. Wow! Paano mo naman kaya nagawa yun, no? Yan ay tatanong natin kay Sister Louie mamaya. Yun yung mga kasagutan na dapat malaman natin, no? Kasagutan sa mga questions nyo at kasagutan din sa
questions ko. So now, let us welcome with the love of the Lord, Sister Louie Gangcuangco. Ayan, kumusta ka na, Sister Louie? God is good. Okay po. All the time, God is good. Okay, so matagal tayo nag-uusap, di ba? Tagal-tagal natin nag-usap sa Zoom. Nag-Zoom tayo para sa pre-interview at saka para ma-relax ka din. No, kasi alam ko ikaw medyo may pagka kinakabahan sa mga interviews, pero sabi ko nga sa iyo, relax ka lang kasi ang ikikwento mo naman ay yung mga kwento, yung mga karanasan mo noon. Kaya automatic niya lalabas yan mula sa iyong puso, no? So kumusta ka na since na nag-usap tayo? Okay ka naman ngayon? Galing ka ng trabaho, di ba? Trabaho, nare-relax mo na yung stress. Okay naman po, hindi makatulog, nervous pa rin. But still, kaya. Okay, sa Malta ka, embassy ng Malta, no? Embassy po. Oo, so anong salita nila doon? Maltese? Parang may pagkahalo siyang parang style na may Turkish na may konting Arab. Pero hindi yung kanilang salita. So pero halo-halo yun. English, kaya marunong maano sila. Maganda, parang sa atin po, ang atin natin, sa language sa atin English. So okay, so walang language barrier sa inyo. So madali lang magtrabaho doon. Tama? Okay. So, ngayon ang question, paano mo nagawa lahat 'yon? Bilang isang superwoman, sabi nila, no, lahat nung na-interview natin, lahat ng mga videos nagsabi, si Louie superwoman. Hindi namin alam pa paano niya nagawa lahat ng iyon. Ang pag-aalaga kay Joner, no, kay Brother Joner na namayapa na, ang pag-aalaga sa mga anak, pagpunta sa eskwelahan, at ang pagtatrabaho mo. Paano mo nagawa? Saan mo kinukuha yung lakas na yun? Nung una, ang hirap. Kasi before, hindi pa naman ako ganun yung sa pagtatrabaho. Maliit pa kasi si John Louie. So, siguro kumuha ako ng lakas kay Lord. Pero from the start, parang gusto kong mag-give up. Kaya lang, ang kagandahan lang po kasi merong yung family supported, yung encouragement, tapos yung may kasama akong mga pare, yan, dyan sila Father Rex, si Father Bert, lalo na si Father Adonis na wala na rin. Siya yung parang naging kanang kamay ko siya na support spiritually, at hindi ko rin, pag binabalikan ko nga po, hindi ko nga malaman kung paano ko nagawa yun yung parang hindi ako kumakain, which is hindi ako kumakain noon, hindi ko nararamdaman ng gutom, hindi ko nararamdaman ng pag-inom. Iniisip ko lang, pag-uwi ng bahay, galing kay Joner, pagising sa umaga, yung mga bata, si Kusuin, dadalhin si John Louie sa kindergarten, si Mary just sa school, going to work, at pupunta na naman kay Joner, ayos si Joner. Yung routine ko ba, gano'n, na for 2 years. Pero yung first couple of months, kasi dinala namin si Joner sa Rhea. So, may nagbabantay sa mga bata na kasama din sa Love Flock. So, yun din ang napag-iiwanan ko. Tapos, nung ako na talaga is meron nga akong instance noon na sa Rhea ako, nilalapitan ako ng psychiatrist kasi ginagawa ko kay Joner, kinakantan ko siya ng Camel Spirit. Meron kasi akong mga CD sa kanya kasi nga coma. As in, comatose, talaga siya. Tapos kinakantaan ko sin yung pag kinakantaan ko siya ng gano'n, umiyak ako, tinitignan ako ng mga nurses, tinitignan ako ng psychiatrist, tinatawag ako after, kinakausap ko kung baka magkakaroon daw ako dito po kasi sa Germany, masyado silang cautious sa gano'n parang ang bata-bata mo pa, tapos napagdaanan mo yung gano'n, baka mag-suicide din ako or baka nasisiraan na ako ng bait. Pero sinasabi ko sa kanya, I'm good kasi may Diyos ako. Lagi kong sinasabi sa kanila na I have somebody na spiritually, tapos yung family ko. Sabi ko, ayan mo lang ako kasi charismatic ako. Sabi ko, dito ako pumugot ng lakas para yung talagang gusto ko talagang gumaling yung asawa ko na sabi ko nga kulang nila. Umakit ako sa langit at manghihilahin ko yung damit ni Lord na paggaling.
Oo, tama. Kaya yung binabalikan ko, pag tinitingnan ko yung mga kids, sabi ko, paano? Ako rin po, hindi ko malaman kung paano, saan ako humugot. Hindi ko malaman kung paano ko kinuha yung energy na siguro dahil na less na yung interview natin na karga ako ni Lord. Oo, tama. Si Lord ang bidala, hindi ako. Naiyak na ako. So araw-araw, yun talaga ginagawa mo araw-araw? Anong oras ka nagigising? Ihahatid mo yung mga bata sa school? Gigising ako minsan 4:30 ng umaga, prepare ng foods for the kids. Nadaling ko yung mga bata. Kasi dito kasi pwede mo silang dalhin ng earlier. Gusto ko talaga yung lahat Tapos hindi lang si Jorah pupuntahan ko kasi dito kasi masyado yung marami yung bureaucratic na sinasabi, mga papers. Merong time na kasi German, hindi ko naman na lahat naintindihan. Meron kaming kinuha, binigay ng hospital na tutulong sa akin sa mga papers. So, pupunta ka minsan sa mga court or kumbaga kasi dito kasi yung kung sustain ng mga gamutan dito kasi gaya sabi ko sa inyo yung social insurance dito, which is nice. Meron kasi si Jonah, meron ako nakukuha sa insurance, tapos ang the rest kasi sa home care is sobrang mahal, is 5,000 euro a day. Wow! Ako kukunin sa kamay ng Diyos ang 5,000. Oo nga, no? Kaya dito po, sobrang we're lucky enough. I'm blessed enough po na nung nangyari sa kanya yon is naandito ako. Tapos yung mga bata din, sobra. Si Lord is sobra siyang hindi ko alam kung paano talaga. Sasabihin kong tatay ko siya, lahat provided, lahat kahit yung sa mga pinupuntahan kong dito kasi bawal lang, di ko sa palakasan dito eh. Kumbaga pila talaga. Kung nasa dulo ka. Kumbaga lahat ay inano ni Lord at lagi siguro pag pinagdadasal mo, yung bang merong tutulong sa'yo, ibibigay niya ipapadala niya lagi para gumaan siguro yung mo. Pero ikaw yon tapos ginagamit siyang tao talaga. Oo, okay. Okay, so paano ba nangyari yon? Alam niyo na ba na may sakit si Jonah that time nung inatake siya? Sabi mo after ng 2,000 Hail Marys, napagod ba siya that time? Napagod ba siya? Or alam mo na dati meron na talaga siyang sakit na ganon at hindi niyo na pa-check up? Wala po kami alam pero ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya before, nung naano na siya, baka siguro bata pa siya meron na, hindi lang na-detect. So siguro na sobrang din sa trabaho, tapos na-relax, na-stress sa trabaho kasi driver po siya ng Malta din ng ambassador eh. So siguro na-relax, tapos tumaba ng konti. Galing kami ng 2,000 Hail Mary noon kay Ate Mars Sterioli, midnight. Tapos nung sabi ko sa kanya, Daddy, pasok mo na yung mga gamit kasi bata pa nga si John Louis. So 1-year-old, nasa auto kami, 12 na midnight na yon. Tapos lumabas siya na hawak-hawak niya yung dibdib niya. Akala ko naman, kasi dito sa amin, kasi dito sa sa part namin, maraming mga bars, maraming mga restaurant. Nakala ko naman, pinagkatuan. Yun po yung nag-start nila namin sa hospital. Yun yung na-detect nila nung una, akala namin there's something lang from kasi in-endoscopy siya. Nung nakita na okay naman kasi akala nila sa may esophagus kasi nahirapan siyang huminga nun eh. Tapos nung di-discharge siya sana sa hospital, nilagnat siya. Sinabi ko dun sa doktor, nilagnat siya. So, yun na po yung ginawa nilang echocardiography na sinasabi nila na tapos dinala na sa malaking hospital para na siyang heart center katulad sa atin. Doon na tinest lahat. Doon na po yung moment of truth na hindi na siya nagising. Kasi during the operation na heart surgery niya, pero yung stroke, kasi matagal yung pagka-opera. Kinul down siya for 8 hours. So, okay. So kinu-cool down yung body plus yung blood ay parang parang pinapatigil pero hindi na kaya na nagka-stroke pa rin.
Na-stroke kasi po walang supply ng oxygen sa brain. Okay. So yun ang cause na nag-coma siya. Yung pagka-stroke. Pero yung heart surgery niya na na-overcome niya yung heart surgery. Nalaman namin kasi dito kapag inoperan ka kasi ilalagay ka sa artificial coma. So nung gigisingin na siya after 3 days after ng pag-opera, hindi na nagising. Oh, sorry to Nilabas hear siya that. para sa astronaut, sobrang cover. Naka-cover siya. Hindi mo siya makikita. Maraming aparat. Maraming nakilagay. Okay. So after na-coma siya, dinala siya doon sa home care kasi ang prognosis siguro ng doktor talagang hindi na siya magigising. Ganun ba ang sabi ng doktor sa iyo? Nag-ICU siya for noong unang after 2 weeks, sabi ng doktor saan kasi marami naliligay sa kanya na tricho na siya eh. Sabi ng doktor, hindi na siya mabubuhay. So, gusto niya parang mercy killing. Sabi ko, hindi. Sinigaw ako nga yung doktor eh. Sabi ko, bakit? Sino ka ba? Diyos ka ba? Para kunin mo yung buhay ng asawa ko. Sabi ko, dahil halo-halo na yung salita ko, German, English, sabi ko, pati yata siguro Kapampangan, minumura ko na siya na sabi ko, hanggat na humihinga yung asawa ko, hindi mo tatanggalin niya. So, after dinala namin kasi dito yung processing ni Rhea pa, nilala yung sa malayo, yung pinupuntan ko siya for 6 weeks or nearly 8 weeks na nandun siya na sobrang layo na it takes me siguro half day to go there kasi tapos masyado siyang malayo outside Berlin. Tapos pupunta ako doon, mag-i-stay sa kanya, tapos babalik ko rin para sa mga bata. Dumadating na ako ng bahay, 10 na ng gabi. Tulog na yung mga bata, makikita ko na lang sila yung nahalikan na lang pag natutulog. Umaga na lang ulit, tapos dadalhin na naman. Ganun ang naging routine noon. Tapos nung dinala na po siya sa home care. For 2 years yan. For 2 years, ganyan ang naging routine ng buhay mo. Diba? Kaya talaga tawag nila sa iyo talaga superwoman, no? Kasi pwera pa sa emotional, no? Financially, nag-suffer ba after nung namatay si Joner? Yun po, ang kagandahan din na awan ng Diyos kasi yung pong insurance dito kasi meron silang provided at saka kapag dito kasi meron kang ang government kapag may anak ka, lalo na kung balo ka, pwede kang mag-ask for them na tutulungan kanila, sinusustain nila yung pangangailangan mo, tapos at the same time, ayoko naman maging burden ng government. Nagtrabaho na rin po ako, naghanap na ako ng trabaho. Tapos nag-aral ako, nung nawala na si Joner, nag-aral din ako, nagtrabaho, tapos ganun na po yung after 2 years, ganun na po yung routine ko. So, awan ng Diyos, siguro, yung unti-unti ba naayos ko na yung buhay, pero that time talaga kay Joner sobrang dami yung nalagdasal nga ako nung na hindi na ako magising sa sobrang bigat ba. Sabi ko nga, Lord, kunin mo na ako, huwag mo na akong gisingin. Kasi Ikaw ang nagsabi noon, sinabi mo, sarili mo. So, ibig sabihin, kasi may question sana ako sa'yo, nasisi mo ba ang Diyos? Or nagtampo ka ba sa Kanya at any point in this episode na ito ng buhay mo? Nagtampo ka ba sa Kanya? Or, kasi sinabi mo ngayon, sana ako na lang kinuha at hindi na ako magising. Kasi sa sobra sigurong bigat, sabay-sabay. Malit ang asawa mo na mahal mo na dati hindi ka nagtatrabaho, nakatatay. Tapos, palilit yung mga bata. Tapos pati yung staying permit namin dito, problema din noon. Parang nagsabay-sabay po na bang it's nasa shoulder ko lahat. Oo. Tama. Na hindi ko sinisi si Lord. Pero sinabi ko lang sa kanya, sabi ko, Lord, mabigat na. Sobrang bigat na sabi ko sa kanya. Sabi ko, pwede bang
pag natulog ako, huwag mo na akong gisingin. Kunin mo na ako. Sabi ni Father Bert sa akin, yung pari na nagpupunta po din dito, pwede kang maghalik sa kanya. Pwede mo siyang sisihin para mawala daw po yung yung bigat na nararamdaman. Sabi niya sa akin, kasi naintindihan ka niya kasi soldier of God ka eh. Sabi niya, kasi binigay niya sa iyo yan kasi alam niyang kaya mo. Doon po ako nag-pray. I pray hard. Umiyak ako. Galit na galit ako. After po noon, siguro pinirealize din ni Lord na hindi ko ito ibibigay sa'yo kung alam kong hindi mo kakayanin. Thankful po, talaga. Tama. Nakita ko sa video, sa video, napakarami nakipaglibing sa inyo, no? Ni Joner, hindi lang mga Filipinos, kahit yung mga ibang lahi din. So, makikita doon na si Joner talaga ay very friendly at saka lapitin siya sa tao at mahal na mahal kayo ng mga tao sa Berlin, palagay ko, no? Parang ganon. Doon mo nakuha siguro yung hugot, no? Yung hugot ng kalakasan doon sa mga tao na nakapaligid sa iyo, yung mga tao nagmamahal sa inyong dalawa ni Joner at sa iyong mga anak. So, do you still talk to him? Kay Joner, kinakausap mo pa rin ba siya? Of course, alam ko ito in private kasi kung sa labas mo siya kakausapin, baka sabihin nila talagang meron ka ng problema sa sa ulo, parang gano'n. Kinakausap mo pa ba si Joner? At saka kung ano yung sinasabi mo sa kanya? Kinakausap ko po siya lagi, lalo na yung pag ang mga bata. Sabi ko, i-guide mo yung mga bata, sabi ko, lalo na pag yung everyday na mga bata pupunta ng school, pag may nagkakaroon ako ng problema. Pero sabi ko nga po, siguro yung pinakamasakit at mabigat na dumating sa buhay ko, yun na yun. Kumbaga yung mga dumating na yun, it's light na lang siya. Kumbaga pinatatag na ako ni Lord eh. Kaya sabi ko nga, si Joner, alam ko nandiyan siya lagi kasi ramdam ko minsan parang pinahalik sa akin na may malamig sa akin. O dahil, ko lang. Basta alam ko na pag natutulog ako, feeling ko may nakatingin sa akin. Lalo na pag marami akong iniisip ba. Basta po yung ko, guide me kapag yung may mga, alam kong magkakaroon ng konting problema. Pero naanohan naman po, basta yung inaano ko lang sa kanya, yung mga bata. Lagi niya So how do the children take all of this? Paano nila kinakaya na wala yung ama, gano'n. Tapos, pero handyan ka naman, I'm sure, kaya mo namang pangalagaan sila. Pero, anong naramdaman nila kaya nung nawala si Joner? Sa tingin mo? Kwento ko sa inyo nung ang storm ni Mary Jo. Nung time na tumawag ang hospital sa akin, tinanong niya ako kung meron ba akong kasama. Kami tatlo na nun. Maliit pa siya, 7 years old. 7 years old. Tapos ang tumawag, tapos nakita niya ako umiiyak. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, wala na si Daddy. Tapos sinabi kong wala na si Daddy. Nung pinagpipray niya ako, pinipray over niya ako dahil siguro maliit pa kasi sila, kasama na namin ni Joner nagpa-prayer meeting. Maliit pa sila, pumupunta na kami sa mga Bible study, Bible sharing. So yung bata, sabi niya, Mami, kaya mo yan. Tapos tinawagan niya sila, Kuya Jomar, sila Rochelle. Sabi niya, tulungan niyo kami, ang mami ko umiiyak. Doon ko nalaman lang na may ginawa siya sa telepono na sobrang strong siya po yung tapos yung doktor, ang sabi nila sa akin, sabihin ko daw yung totoo. Kasi mas madali daw po pala kasing maka-accept ang bata sa mga nangyayari kaysa sa matanda. Kasi ang matanda, nandun pa rin tayo sa denial. Pero sila yung, pag sinabi mong si Daddy nandyan, looking after us na nandun lang, pag may kailangan ka, magdasal. Maano po nila, pero yung babae ko kasi daddy's girl. Si John Louis hindi masyado kasi baby pa siya, mga 1-year-old pa lang siya mahigit. Kaya wala siyang, yun nga yung sabi niya na wala siyang masyadong memory sa daddy. Nakita na lang niya yung mga kinakarga siya, may mga video, may mga pictures. Pero si Mary Jo, siya yung, messenger, nag-lie din, patawag po. Parang, nadala niya. Kaya
Malakas siya kasi sabi niya sa video, ano kanya, ikaw yung hero, no? Diyan siya, she looks up to you. Parang ganon, ikaw yung kanyang idol. Ikaw yung kanyang idol sa kalakasan, di ba? So, pero that time, 8 years old pa lang siya, di ba? Nung namatay si Jonah, 8 years old pa lang. Ha? Going 8 pa lang siya, pero biro mo yun talagang, kasi ang maganda doon, dala-dala nyo sila lagi, no? Mga baby pa lang, no? Dala-dala nyo sa prayer meeting, yun, nakakarinig na rin kahit pa paano, nakakaintindi na rin sila about God. So, ngayon, ano ba yung mga problema ng mga single moms? Kasi pag single mom ka, buti na lang hindi sila yung naghahanap ng father. Siguro dahil nandiyan na Jomar, the other friends, na nila. Yung may paghahaton kasi minsan yung kailangan mong sumunod sa nila yung generasyon nila. Kasi sabi ko nga, iba yung generation ko sa generation ng nanay ko, sa generation nila, lalo na dito na sa Europe sila, masyadong liberated. So dito kasi, bawal mong paluin ng bata, susumbong ka. Susumbong ka. So ako, before, may point pa mamalo din, pero pinapaliwanag ko sa kanila. Kasi yung mga anak ko po kasi kami sobrang close, open. Kaya hindi ako at the moment awan ng Diyos kahit na dumadaan na siguro sila sa poverty na sinasabi nila na adolescents, hindi pa sila, kailangan mo lang magtipi talaga. Kailangan mo lang talagang pumasok dun sa mundo nila pero with na alam nila na ikaw ang nanay, ikaw ang yung kapag sinasabi ko nga po sa kanila, kapag may problema, huwag magtatago kay mami at sasabihin. Basta gusto ko, mahirap ang So, okay. So, nag-research ako about single moms or single families. Usually, ang problem, kagaya ng mga anak, yung mga anak nagiging karamihan sa ibang mundo, sa ibang countries, marami sa kanila naging addict, naging problema sa pamilya, at kung ano-ano pa mga problema. Pero ang na-research ko, ang nalaman ko pala ay hindi about yung dahil wala ka ng kasama, dahil single mom ka na lang. Hindi pala ganon. Usually, ang nagiging problem ay financial. So, pagdating sa financial na aspeto ng iyong pagiging single, nagkakaroon ka rin ba ng problema dahil dito or wala naman? O kinakaya ng mga anak mo? God always provide. Kinakaya po. Yun nga po yung tatak ko din. Hindi ako nawawalan kahit 1 euro, 5 euro sa aking wallet. Sobrang blessed po ako. May support din sa family sa mga kapatid ko, sa mga idos ko. Yan, si Mama, si ko. God is talaga. Hindi po ako nagkukulang kasi lagi din naman sila sa akin na hindi ko kahit wala. At alam din ng mga anak ko, ang pera namin, sinasabi ko lagi, nasa bangko. Kasi noon, panahon na yun na pag may gusto may pabali, sasabihin ko, hindi pa kumuha ng pera si Mami, nasa bangko pera. Maganda idea yan Wala sa mga bata, no? Tanggap nila na si Mami, nasa bangko yung pera, hindi pa tayo nakakapag-withdraw. Kaya hindi ko mabibili yan. Yun. So, okay naman. So, hindi naman sila mapaghanap. Tama lang pagpapalaki mo. Parang gano'n. Hindi mo sila pinalaki sa luho, lalo na dyan sa Europe, no? Kung ano lang meron, yon. Kung ano yung pagkain sa lamesa, kainin. Tama ba? Ganun yun, no? Tama, ganun yun. At ang pinaka-importante ay yung kanilang pag-aaral. No? Napakaganda nung ang ganda, alam mo, ako, talaga amaze ako dahil yung isang anak mo, no? Kasi siguro, dahil maliit pa siya, nag-aaral na siya sa German school, kaya ang galing-galing niyang mag-Deutsch, no? Yung napanood natin kanina, kaya pre-translate ko sa iyo yung kanyang sinabi about sa father niya. Yun, sabi nga niya, hindi niya nakita, maliit pa lang siya nung time na yon, pero narinig niya sa mga tao na ang kanyang father ay isang mabait at mapagmahal
na ama. Napakaganda nung ano na yun. Napakaganda nung message niya at saka yung message naman nung daughter mo na ikaw yung kanyang idol, no? Okay. So, ngayon, ano ba yung mga greatest achievements mo as a wife and as a mother and as a friend? So, anong pwede mong masabi yung greatest achievement mo now hanggang ngayon? Siguro unang na-achieve ko kasi kami ni Jonor kasi before gusto namin after yung maayos sa papers namin mag-travel. Siguro naparanas ko sa mga bata kahit na single mom ako, nadadala ko sila na nakaka-travel. Kung hindi lang nag-pandemic, so nakauwi na kami ng ilang beses sa Pilipinas, which is kailangan mong mag-ipon talaga. Papunta na ng Paris. So, we're planning, dapat nag-Barcelona kami the last time, kaya lang nag-start yung pandemic. So, ito po yung mga pangako namin mag-asawa before na ganun Tapos yung pagkakaroon ng maliit na bahay ba sa Pilipinas, makakapagpatayo. So, unti-unti po. Kasi sa mga bata, puro, yun, kita ko po na, hindi ako, dahil porket ako ang nanay, yung feedback po ng mga kaibigan, mga kakilala, kasi po, dahil nga laking simbahan din sila sa Philippine community, pag nakikita nila, tapos nakita nila na kahit wala ako, may magsasabi, kahit yung mga German na friends ko or German kaklase nila na mga parents, pag nakikita nila ako, ang ganda daw po ng pagpapalaki ko sa mga bata, napakabait na mga bata, kahit nasa German na single mom. Doon po yung laki na achievement yun, no? Yun nga sabi ni Ken at saka yung friend mo, pangalan nun, nasa video si Ken, sabi niya, matutuwa si Jonor kasi pinalaki mo sila as yung gusto niyang pagpapalaki, no? Kung buhay pa lang si Jonor, ganun din yung kanyang way ng pagpapalaki sa iyong mga anak. Kaya yan, congratulations talaga sa iyo, no? Sa lahat ng mga videos na ating napanood kanina, marami talaga sa kanilang sasabi na napalaki mo ang iyong mga anak sa tamang paraan at mga rumirespeto, no? Kasi alam mo, basta sa Amerika ako, minsan naiinis ako kasi minsan nasa train ako tapos nakikita ko yung mga bata, no? Yung mga bata na alam mo na yung nagsasalita ng masama tungkol sa kanilang mga magulang. Parang gano'n, parang kung ako gusto kong paluin yung nandun sa train, no? So, buti yan, yung Filipino values talagang pinapakita mo pa rin sa kanila, tinuturo mo to sa kanila, no? Tinuturuan mo sila ng tinuturuan mo sila ng Tagalog or Kapampangan aside from Deutsch. Tama? Opo. Okay. Kasi po ang inano ko yung alis sa Pilipinas. Yung bang napakasimple ng buhay natin, dyan may mga batang hindi nakakapag-aral, hindi kumakain, kaya sabi ko nga lahat ng nandyan, be thankful. Maswerte kayo, nandito kayo, sila wala. Doon. yung po yung okay, so so how is your community life? Yun, sa Love Flock. Kumusta naman ang iyong pagsama sa ating community? I'm sure maraming tumulong sa iyo that time, no? Ang Love Flock ko, yung pain ko noon, pain din nila. Parang pamilya. Sila yung, naiyak na lang ako. Sige lang. Sila yung prayer warrior. Lahat siya nakasupport. From sa inay hanggang doon sa lahat. Hindi nila ako pinabayaan. Hindi nila kami pinabayaan. Kukuha sa mga bata. Full support pa rin sila. Hindi po ako. Kaya thankful at blessed na I belong to the Love Flock family. Ayan. So, yun talaga. Maganda talaga suporta ang community, no? May mga times na hindi naman lagi nasa taas ka, minsan nalulungkot ka, namamatayan, nawawala ng pera, pero andyan pa rin ang community natin na sumusuporta
sa bawat isa. Ayan, so maraming salamat sa sa ating pong community, sa Love Flock. Okay, till now ba nalulungkot ka pa rin? Or naka-get over ka na just sa grief? Palagay ko hindi. Kasi hanggang ngayon, iyaking ka pa rin. Sabi ni Sister Yoli yan iyaking ka. Bumabalik siya kapag yung time yung pag December. Nangihina ako pag December kasi naalala ko si Jonar. Lalo na yung February, yung birthday niya. Pero siguro time heal, sabi nga, siguro si Lord minumold ako na andun pa rin, umiiyak pa rin pag may nakikitang yung mga kanta. Pa rin, miss sobra pa rin. Kasi sabi ko nga, one of a kind ang asawa na, ewan ko kung, sabi ko nga, saan pa ako makakahanap ng brother-husband na katulad niya na mabait, mapagmahal, at para bang pag nagalit ka, sasabihin na lang niya sa'yo, nagdadakdak na po ako, sasabihin niya lang, tapos ka na dear, tapos ka na mahal, hindi ka niya aawayin. Alam mo yung ganung bang na, oh God. Talaga nakakamiss yun. Kaya, ang next question ko is there any chance that you will love again? Siguro pag pinag-pray ko kay Lord, Oda, pag hiningi ko siya kay Lord, hindi ko po sinasabi na hindi ako hindi ko sinasabi yung sabi nga nila, okay, bata pa daw po ako, hindi na po ako bata, going na rin naman. Siguro, kasi po ngayon sobra pa akong na-enjoy ko ang mga bata, na-enjoy ko yung trabaho. Pero hindi naman pero parang hindi pa yung time. Kasi siguro dahil nga hindi ko pa siya hiningi kay Lord na bibigyan niya ako ng partner in life again na sana katulad ni Jonar. Pero sabi ko, makukuha yung katulad niya. Wala, isa lang siguro. O daw yung iba siguro taken na. Baka kayo taken na rin. Si Jonar kasi one of a kind, no? So, tatanong ko sana sa'yo ano yung mga qualities ni Jonar na makakapag-yes sa iyo na magkaroon ka ulit ng partner sa buhay. Si Jonar po kasi sobrang mapagmahal kayo sa family ko. Close siya sa parents ko tsaka sa mga kapatid ko. Siguro kung hindi, alam ko, magugustuhan siguro ako kung may gusto ako. Pero gusto ko, hindi yung gusto, mamahalin ako kasama yung mga anak ko. Kasama sila package deal. So, sila muna bago ako yung mamahalin. Yun po yung talaga. Siguro, so, kung makakita ka ng gano'n, okay na? Depende siguro. Hindi pa rin. Kasi ang inaantay na lang, yung prayer mo kay Lord, bigyan mo ako ng another partner. Parang yun na lang inaantay, di ba? Parang ganun yun. Oo. Pero ngayon, hindi ka pa nagdadasal, kaya hindi pa siya dumadating. Hindi ka na pa naghahanap. Okay, so, maraming salamat sa iyo, Louie, no? Napakaganda ng yung story. Maraming single moms ang nanonood sa atin sa ibang bansa, yung sa mga Hong Kong, Japan, or sa buong mundo. Maraming single mom, mga Filipinas na, alam mo, or single dad din siguro, no? Na maraming matututunan sa iyo. Ang lakas mo, sobrang lakas mo. Believe ako sa iyo, saludo ako sa iyo, Sister Louie, no? Maraming salamat sa iyo sa pagtitiwala mo sa amin na pagbigay ng iyong kwento at siyempre, papatuloy nating ipananalangin ikaw, ang iyong mga anak, at saka si Brother Jonar, no? So, samahan mo sa isang panalangin at magpipray tayong dalawa para patuloy ang lakas na mararanasan mo na nanggagaling lamang sa Banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, narinig po namin ang buhay ni Sister Louie at nakita namin ang kalakasan na alam namin na sa iyo lamang ito nanggagaling. Ama, gabayan niyo po siya at ang kanyang mga anak sa mga pagkakataon na nalulungkot sila at napapagod.
Dalangin po namin at ng buong community na mga anak nila ay lumaking matagumpay at matupad ang mga pangarap ni Joner para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, and Oldest Father, we ask and pray in Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Thank you, thank you, thank you. O, diba, madali lang interview natin. At marami ako natutunan sa'yo. Unang-una yung kalakasan mo. Believe na believe ako sa'yo. Lalo na doon sa mga sinasabi ng mga tao about sa'yo. So, God willing, no, mawala ang pandemic, makapunta ako dun sa Berlin. Magkita tayo dyan. At pupunta tayo dun kay Brother Joner, no? Doon tayo kakanta ng Merry Christmas. ng mga Christmas carols kasama yung mga anak. So maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. See you, and I hope to see you again next time. Thank you. Thank you po. Yes po. Ay, mali. Meron pa pala akong itatanong sa iyo. May parting words ka pala. Sorry. Parting words sa mga single moms. Ayun. As a single mom, as a single father, sasabi ko na si Lord muna ang maging sentro ng ating buhay, lahat ng plans. Kasi po ako, when I pray, kapag may mga plano ako, sasabihin ko lagi na, Lord, this is your plan. So, inaano ko sa Kanya, ini-enumerate ko sa Kanya. So, kasi nga, just yesterday narinig ko rin kay Brother Bean na yung makamundo, dapat yung spirit with the Lord, siya yung mangunguna lagi. So, ganun po yung ginagawa ko na para po mapagtagumpayan natin, maanuhan natin yung mga pinagdadaanan natin. Alam kong mahirap as a single mom, lalo na sa panahon ngayon, pandemic. Justo tama nga po kayo na naging problema is yung financially. So, kapit lang kay Lord. At sabihin mo lang, Lord, kailangan ko ng ganito. Ibibigay niya yon. So, lang po talaga. Have faith and trust with the Lord. Lahat po ay ilalagay niya sa put in a place. Yun lamang po at meron ka bang gustong pasalamatan? Meron ka pa bang gustong pasalamatan sa episode na ito? Okay. Una sa inyo po, The Love Flock Community, The Love Flock Main. Thank you so much po para sa pagbabahagi ng aking napaka-powerful na buhay. Sana naman ay may napulot na konting aral dahil si Lord ang kasama ko. Mga Tito Jean, yung time na nandito sila, they supported me also. Sila Kuya George, Inong Rafi, ang Love Flock Community, si Sir Heidi, mga family ko, mga magulang ko na hindi nagtawa sa akin, mga in-laws ko po, yung mga friends ko na nasabi niyo na may mga message, yung ninong nila, si Kuya Ray, through all the time, may mga bata, kinukuha niya kung saan niya, yung mga nahon na dapat na nag-i-excursion or something, siya yung nagdadala. Sila po yung tumulong at yung mga pari na kasama ko din, si Father Don, na nasa heaven na rin, na isa rin siya aking prayer warrior. Si Father Rex, Father Bert, Father Simon, sila po yung mga pari na nag-ano sa akin yan, si Father Joe. Maraming salamat po, the whole Love Flock community, Berlin, Maine, lahat po kayo. God bless us all. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Sister Louie. See you again. God bless. Thank you, Lord. Thank you. Ayan, so narinig po natin ang kwento ni Sister Louie at tunay nga yung kalakasan ay nanggagaling sa ating pong Panginoon lamang, no. Dadaan man po tayo sa mga matitinding pagsubok sa ating buhay, ito po ay lahat ay ating pong malalampasan. Yun po yung verse na ating pong iiwan sa inyo sa gabing ito.
Ito po ay galing sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi po doon ay wala pang pagsubok na di dinanas ng lahat ng tao at tapat ang Diyos. Sapagkat pagdating ng pagsubok na yon, siya mismo ang magbibigay ng paraan upang mapagtagumpayan natin yon. Yun po ang nangyari, no? Yun ang kwento ni Sister Louie. Kaya nga nalampasan niya lahat yon sapagkat hindi naman tayo susubukin ng ating Panginoon, ng Diyos, ng higit sa ating makakaya. At lahat naman ay dumanas ng yon. Dumanas sa mga pagsubok sa buhay, pero nalampasan yon at sapagkat hindi niya tayo sinubok ng higit sa ating makakaya. Alam po natin na marami sa atin ang dumadanas ng hirap at pagsubok sa panahong ito sapagkat ito po ang pandemya na kung saan po marami ang nawalan ng trabaho at marami rin ang nawalan ng negosyo, pero nandito pa rin po tayo. At alam niyo ba kung anong sikreto? Marami po ang sa ating mga benefactors, sa ating po mga sponsors ay nagbibigay ng kanilang alay pagmamahal sa ating pong community. Ang ating pong programang Tanging Pag-asa at marami pa pong iba na programa ng Love Flock Maine ay hindi po maisa sa katuparan kung hindi po sa tulong ninyong lahat. So, ito po, ipa-flash po natin ngayon ang mga bank accounts kung saan po pwede natin ipadala yung ating mga alay pagmamahal para po mapaipatuloy ang ating pong pagpapalaganap ng salita ng ating pong Panginoon. So, be a part of our mission. So send your support through Sister Renee Lynn Pedraza, BDO Savings Account number 000-670-979-910 or GCash Paymaya 0917-523-0807 or to Sister Ayana Denise Velasco, GCash 0977-258-4995. Ayan po, meron po tayong scan for love offering sa GCash po yan. So, please be a part of our mission. Tulungan niyo po kami na maipalagana pa ang salita ng ating pong Panginoon sa pagbibigay po natin ng ating alay, pagmamahal para po sa ating pong community. Yan po. So, salamat po sa lahat ng mga nagbibigay at patuloy na nagbibigay at tumutulong po para po sa ating pong community. 2 linggo na po na nagkakaroon tayo ng Zoom seminar. Ito po yung Catholic Life in the Spirit Seminar via Zoom. At marami po tayong na-invite dyan, no? Yung mga participants natin all around the world, no? So, doon po kami lahat. Ako po ay isang flock leader doon at nakita ko kung paano na-bless ang mga tao sa mga panayam na kanila pong narinig mula sa God's Love, Salvation, New Life ni Brother Bing Bong Kisoligo. Kahapon nga naiyak ako kasi napakaganda po ng talk ni Brother Bing Bong. Ayan. So, every Sunday po ito. Meron po tayong 2 Sundays pa, no? 20 and 27. Ito po ay from 2 p.m. to 5 p.m. So, kung gusto po natin umattend dito, ay punta po tayo sa Facebook page ng Love Flock Maine. Andoon po yung ating pong link, no? Or kung may kilala po tayong taga Love Flock, sabihin lang po natin sa kanila, gusto natin umattend sa isang Catholic Life in the Spirit Seminar. Meron po tayong mga recap, no? So kung hindi nyo po napakinggan yung nung June 6 and 13 ay pwede po nating panoorin ulit ito sapagkat i-upload po sa YouTube ang mga panayam na inyo pong na-miss. And through Messenger po pala, pwede po natin makikita yung link, no? Yung link ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Yan po. So, wag natin kakalimutan. Meron po tayong 2 Sundays pa, June 20 and 27. Sa 27 po, ay dyan po ako magtutalk ng transformation. So, dyan nyo po makikita yung buhay, no? Yung buhay, yung mula sa lumang buhay hanggang sa nagbagong buhay. Yan po ang mga ito po yung seminar na inatinan namin, no? Ni Sister Louie, ni Brother Joner, at yung team Tanging Pag-asa. Kaya po handito kami naglilingkod sa ating pong Panginoon na kung ilang taon na po tayo naglilingkod sa ating Panginoon dahil po dyan sa Life in the Spirit Seminar. At yan po ang promise ng Panginoon, your life will never be the same
again. So, yan po, ang Catholic Life in the Spirit Seminar. Meron din po tayong Healing Mass on July 4, 2021 at 2 p.m. Attend po tayo dito. Napakaganda rin po ito. Kung meron tayong mga dinaramdam, may mga karamdaman, or meron tayong mga relationship problems, emotional, punta tayo dito sa Healing Mass na ito sa July 4, 2021 at 2 p.m. Yan din po ay makikita natin ang schedule niyan sa main community page ng Love Flock. So maraming salamat po and please connect with us. Ito po yung mga programs ng ating pong community na kanina po ay sinabi ko sa inyo na dito po nilalaan ang lahat po ng ating po mga alay pagmamahal. Meron din po ang Facebook Love Flock Main. Marami po tayong mga programs dyan, no? Makikita nyo yung mga announcements, yung mga nangyayari sa ating pong community, at mga developments, no? Yan po. So, andyan din po ang Spotify, Under the Sun. Dyan po natin mapapakinggan si Brother Jing Mendoza. Marami pong topics na magaganda dyan, no? Na ako, nakikinig po ako dyan sa Spotify na yan. At yung pong Tanging Pag-asa, ito pong program na ito ay available exclusively. Mapapanood lang po natin ito sa YouTube Love Flock Main channel. So, kung hindi pa po tayo nakasubscribe sa YouTube Love Flock Main, pakisubscribe po tayo and please hit the notification bell to all. Mag-comment po tayo doon kahit ano po gusto nyo i-comment sa Tanging Pag-asa o kahit na anong program pa po ng Love Flock ay binabasa po namin lahat yan. Huwag kayong mag-alala na ini-ignore namin kayo. Hindi po. Nababasa po namin lahat ng mga messages ninyo. At dahil po dyan ay talagang meron tayong engagement. No? Hindi namin kayo binabaliwala. Lahat kayo ay importante sa amin. Kaya nga po, hindi ko alam kung pwede ko na ba i-announce ito na kami po ay naghahanap din ng mga storya ng buhay ng pwede po nating ipalabas sa Tanging Pag-asa. So kung meron po kayong gano'n, no? May maganda kayong story, may istorya kayong kaibigan na gusto nyong ipalabas natin sa Tanging Pag-asa, andyan po, pwede po nating i-email po ang Love Flock Main. Pwede kayong mag-comment doon, no? Tapos po, magbigay lang kayo ng inyo po sigurong contact number or inyong messenger or Facebook page at doon po natin kayo kakausapin. Ako po mismo kakausapin ko kayo at humanda po kayo sapagkat magpupuyat kayo sa akin sapagkat i-interviewin ko kayo mula alauna ng madaling araw hanggang alas 5 po. Yan po nangyari sa amin ni Sister Louie. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po, natapos na naman tayo ng isang episode ng ating pong kapatid na si Sister Louie from Berlin. So, talaga po tayo, nag-iikot po tayo sa buong mundo at naghahanap tayo ng mga istorya ng buhay na kapupulutan natin ng aral. After 2 weeks po, ay pupunta tayo sa Vienna, Austria naman po. See? So, doon po, marami na naman tayo makukuhang mga kwento from isang guest po natin na naroon sa Austria. Ayan po, so, inaasahan po namin na kayo ay patuloy na susuporta sa Tanging Pag-asa po. At dahil po dyan sa suporta ninyo, alam nyo ba na nagbago ang look ng Tanging Pag-asa? Makikita nyo po ito pagdating ng susunod nating episode. In-improve po namin ng mas maganda ang atin pong Tanging Pag-asa para ito po ay magmumukha ng isang isang telenovela. Isang napakagandang programa sa isang telebisyon na pwede na tayo makipagkumpetensya, pwede na tayo makita sa ABS-CBN. Yan, kung handoon pa sila. So, maraming salamat po sa inyong lahat at panalangin ko po sa inyo na maging masaya ang ating buhay. Mag-ingat po tayo lagi, stay safe, stay healthy, at isipin po natin lagi tayong magdasal sapagkat ang Diyos lamang po ang ating tanging pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless po. Good night. Good night sa inyong lahat.